February 8, 2015, 10 araw lamang bago ang Lunar New Year, ang Police Department ng Anhui Province ay nakatanggap ng nakakabahalang tawag. Isang lalaki mula sa Hefei na kapital ng Anhui ang nag-report na ang kanyang asawa na si Weng ay dumating sa Ma'anshan 5 araw ang nakakalipas para makipagkita sa matalik na kaibigan. Ayon sa lalaki na simula noon na hindi na niya makontak pa ang asawa at ang kanyang cellphone ay nakapatay din. Dagdag pa ng lalaki na itong unang pagkakataon na nakipagkita ang asawa sa nasabing kaibigan. Ang mag-asawa ay parehong mga journalist. Sila ay nagmamay-ari ng isang hardware store sa Hefei na kumikita ng maganda. Wala ang kagalitang mag-asawa at namumuhay ng masaya at simple. Ang kanilang pamilya ay sobrang nang nag-aalala at kinakabahan sa maaring nangyari kay Weng. Kahit ang kanilang 1 taong anak ay hindi na rin mapigil sa kakaiyak dahil sa hinahanap nito ang kanyang ina. Pagkakuha ng mga pulis ng report ay agad silang nag-umpisang kumuha ng mga impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ni Weng. Napag-alaman na dumating si Weng sa Ma'anshan City noong February 3, 2015 at tumuloy ito sa isang hotel na nasa sentro mismo ng syudad. Hinila ni Weng kanyang maleta at agad na tumungo sa reception area para mag-check-in. Pagkakuha niya ng room card ay agad itong pumasok sa elevator papuntang 4th floor sa room 1453. Ayon sa hotel record ay nanatili lamang si Weng ng isang gabi at kinabukasan ay nag-check-out din ito. Para makahanap ng clue ang mga pulis ay nagpatuloy sila sa pagsuri ng surveillance video. Nakita nila na pumasok si Weng nung araw na yon ngunit hindi na nila ito nakitang umalis. Ang kanyang check-out time sa hotel ay nakitang 8:28 ng umaga noong February 4. Sa surveillance camera sa front desk ay nakita ang isang lalaki na may daladalang 2 maleta, isang malaki at isang maliit. Pinatawag ng mga pulis ang asawa ni Weng, mga kamag-anak at mga kaibigan para i-identify kung may nakakakilala ba sa lalaki ngunit wala ni isa. 12:19 ng madaling araw ng February 4 ay nahagip ng surveillance camera ang isang lalaki na lumabas sa elevator ng 14th floor. Dumiretso ito sa room 1453. Agad niyang pinindot ang doorbell ngunit walang sumasagot. Kasunod ay kumatok ito ng makailang beses at doon na bumukas ang pinto. Dahil sa hindi nakita si Weng na umalis ng kwarto simula nung nag-check-in ito, ay malamang siyang bumukas ng pinto para makapasok ang lalaki. Kasunod noon ay lumabas ulit ang lalaki at bumalik na naman makalipas ng 10 minuto. Bandang 2:00 ng madaling araw ay nahagip ng kamera na mabilis na lumabas si Weng ng pintuan. Pagkalabas niya, hinila siya ng isang kamay mula sa likod. Napakalakas ng puwersa ng paghatak sa kanya at makikita na wala din siyang suot na sapatos o tsinelas. Ipinahihiwatig nito na siya ay lumabas na natataranta at nagmamadali. Makikita din na sinubukan niyang humingi ng tulong bago pa man ito mahila pabalik ng kwarto. Biglang isinara ang pinto at simula noon ay hindi na nakita pang lumabas si Weng. Sa nakitang video ay napagtanto ng mga pulis na may kinalaman ang lalaking yon sa pagkawala ni Weng. Bandang 3:46 ng madaling araw ay palihim na binuksan ng lalaking pinto at lumabas upang pagmasdan ang hallway. 4:45 ng madaling araw nagbukas ulit ang pinto at lumabas ang lalaki ng mag-isa. Sa mga oras na yon ay may suot na itong sombrero at tumungo sa elevator. Lumabas siya sa hotel para pumunta sa isang convenience store at bumili ng isang bote ng wine. Bumalik siya ng hotel bandang 5:22 at hindi na ito kumatok. Kusa na lamang niyang iniswipe ang card para makapasok sa kwarto. 6:43 ng umaga ay tumungo ito sa reception at parang may tinanong saka umalis na naman ulit ng hotel. Bumalik siya ng hotel ng 7:48 AM. Sa mga oras na yon ay may dala na itong malaking maleta papasok ng kwarto. Pagsapit ng 8:19 ng umaga, lumabas ulit ito dala ang malaking maleta kasama ang maliit na maleta na dala ni Weng nung pagkarating niya. Doon na nakuha ang atensyon ng mga pulis nung nakitang lumabas ito na bitbit ang 2 maleta na hindi pa rin kasama si Weng. Ang malaking maleta ay may taas na 70 cm at may lapad na 50 cm, samantalang height ni Weng ay nasa 148 meters lamang. Ibig sabihin pwedeng kumasya ang kanyang katawan sa maleta. Sa konklusyon ng mga pulis, si Weng ay pinatay. Bandang 8:28 ng umaga ay tumungo ang lalaki sa reception, nag-check out at agad na umalis. Sa puntong yun ay nagdesisyon na ang mga pulis na pasukin ang room 1453 para mag-imbestiga. Ngunit wala silang makuhang lead nung una kaya nagdesisyon silang balikan na lamang ulit. Lumipas ang ilang araw
ay marami na ang nag-check-in sa nasabing kwarto kaya mas lalong naging komplikado ang proseso ng kanilang pag-imbestiga. Matapos silang magsagawa ng interview sa mga hotel staff ay may nakuha silang bagong clue. Noong February 4 matapos makapag-check out ng lalaki ay agad na pumasok ang staff para gawin ang kanilang karaniwang tungkulin. Pagkapasok nila ay nakita nila na magulo ang kwarto. Ang bedsheet ay wala na sa dati nitong posisyon at may nakita silang mga talsik ng dugo sa unan. Ngunit hindi na nila binigyang pansin ang mga yon dahil paminsan-minsan ay may mga nakikita din silang mga dugo sa ibang kwarto at naging normal na yon para sa kanila. Sa nakuhang impormasyon ay nagsagawa ulit ng investigasyon ng mga pulis sa room 1453. May nakita silang maliliit na talsik ng dugo sa mismo unan at doon sila kumuha ng DNA sample. Doon nila nakumpirma na ang dugong yon ay kay Weng. Kaya ang malaking katanungan ay kung anong nangyari sa kwarto nung gabing yon. Agad na inalarma ng mga pulis ang mga train stations. Pinuntahan din nila ang mga nakapalibot na hotel at sinuri ang lahat ng mga CCTV sa labas at palibot ng hotel. Nakita nila na hindi sumakay ng taxi ang lalaki. Naglakad lamang ito habang hila-hila ang dalawang maleta. Ayon pa sa mga pulis ay baka naghahanap ang lalaki ng lugar kung saan niya maaring iwanan ang maleta ng ligtas. Sa mga oras na yon ay peak hours na, ibig sabihin ay nagsisipasok na ang mga tao sa trabaho, kaya malabong sumakay ito ng bus. Kaya itinuon na lamang ng mga pulis ang kanilang atensyon sa mga dumadaan ng mga taxi at nagtanong-tanong. Matapos ng kanilang investigasyon ay may isang taxi driver ang nag-report na nagkaroon siya ng lalaking pasahero na may dalang dalawang maleta. Makikitang napakabigat ng malaking maleta. Kaya lumabas ang driver para tulungan ang lalaki na maipasok sa trunk ng kanyang taxi ang maleta. Ngunit tumanggi ito na tulungan. Pagkapasok ng lalaki, sinabi niya sa driver na siya ibaba sa Yangtze Bridge sa Manshan. Sa lugar na yun ay madalas may mga nakatambay na taxi para mag-antay ng mga maisasakay na pasahero. Doon na siya ulit sumakay ng taxi at bumaba sa isang kalapit na residential area sa Hoi Ling Thai District kung saan ang lugar ay maraming bahay at walang halos mga CCTV. Base sa kanilang masusing pag-imbestiga at sa mga nakalap na impormasyon, ang lalaki ay kinilalang si Shenzhen. Sa pakikipagtulungan ng mga local police ay nalaman nila ang kinaroroonan ni Shen. Minanmanan nila ang lahat ng galaw ni Shen at isang araw habang pababa ito mula sa isang bus ay doon na nila hinuli ito. Makikita sa mukha ni Shen ang pagkabigla at takot habang pinapalibutan ito ng mga pulis. Kinausap ng mga pulis si Shen. Dala ng takot at pressure ay umamin ito sa ginawang krimen. Mula sa kanyang pag-amin ay nalaman ng mga pulis na magkaibigan lamang si Shen at Weng at yun ang unang beses na sila ay nagkita. Ngunit nawalan daw siya ng kontrol sa kanyang sarili at pinatay si Weng. Sinabi ni Shen na inilibing niya ang katawan ni Weng na nasa loob ng maleta sa kalapit na kagubatan. Agad namang hinukay ng mga pulis ang inilibing na katawan ni Weng at nagsagawa sila ng autopsy. Si Shenzhen ay pinanganak noong 1987 sa Hoi Ling Thai District sa Guangzhou City. January 2015 bagong insidente ay nakilala ni Shen si Weng sa isang online chat group sa Hifi. Sila ay magkasing edad at kaparehong nakakaramdam ng pagkabagot sa kanilang mga pamilya at kasalukuyang buhay. Sa makailang araw nilang magkausap ay naging interesado sila sa isa't isa at nagdesisyon na magkita. Yun ang unang beses na pumunta si Weng sa Manshan na mag-isa. Pagkarating ni Shen nung gabing yun sa hotel ay sinabihan siya ni Weng na bumaba ito sa reception para magpa-register ng kanyang pangalan. Bumaba si Shen ngunit hindi niya ginawa ang inutos sa kanya ni Weng dahil sa ayaw niyang magbigay ng kanyang impormasyon sa hotel. Pagkabalik niya sa kwarto ay agad silang nagtalik ni Weng. Pagkatapos noon ay nag-usap sila at napag-usapan nila ang tungkol sa bayad sa hotel. Sinabi sa kanya ni Weng na kailangan niya magbayad ng 200 yuan o 1,580 pesos para sa kinuha nilang kwarto. Ngunit hindi sapat ang dalang pera ni Shen at wala siyang maisip na paraan para madagdagan ang kulang sa kanyang pera. Doon na nagalit si Weng at nagsimula na sila mag-away kung sinong magbabayad. Nakita ni Shen ang wallet ni Weng na nakapatong sa bedside table. Ang wallet ay naglalaman ng 1,000 yuan o 7,900 pesos at may mga ATM at credit cards pa. Naisip ni Shen na kuhanin ang wallet ni Weng. Doon na nagsimulang magbanta si Shen na hilingin ang password ng mga bank cards ni Weng. Dahil sa takot ay agad namang ibinigay ni Weng ang hinihingi ni Shen. Habang abala si Shen sa kanyang cellphone para i-verify ang password,
Ayon na ang kinuhang pagkakataon ni Weng na tumakas. Mabilis siyang tumakbo para buksan ang pintuan ngunit agad siyang naabutan ni Shen. Sumigaw pa ng malakas si Weng sa loob ng kwarto ngunit huli na ang lahat. Dahil sa takot at panik ay nasapak pa niya si Weng na nagdulot ng pagdugo ng bibig at mukha nito. Pagkatapos ay agad niyang kinuha ang scarf ni Weng at mabilis itong itinali ng mahigpit sa leeg ni Weng na siya naging dahilan ng pagkamatay nito. Kasunod noon ay bumaba ito para bumili ng wine para makalma niya ang kanyang sarili. Noong una ay balak pa niyang pagputol-putulin na lamang ang katawan ni Weng ngunit hindi niya yon ginawa. Kaya naisip na lamang niyang bumili ng maleta at planong itapon ito. Ngunit wala din siyang maisip na lugar na pwedeng pag-iwanan. Alam niya na kahit saan niya ito iwanan ay mabilis lang itong makita. Kaya sa huli nagpasya na lamang siyang bumalik sa kanyang hometown sa Lingtai District at doon itago ang katawan ni Weng. Si Shen ay may asawa na at 6 na taon na itong kasal. Ang akala ng mga tao sa kanilang palibot siya ay mabait at tahimik. Sa batang edad ay umalis na si Shen at tinabantunan niya ang kanyang pamilya at nagtrabaho sa construction site. Ang kalungkutan at puot sa buhay ang siyang nagdala kay Shen sa mundo ng internet. Taong 2009 ay nakilala niya ang isang babae sa online na nagngangalang Liu. Agad silang nagkamabutihan at di nagtagal ang nagpakasal. Sa una ay naging maayos ang kanilang relasyon ngunit hindi rin ito nagtagal. Nadiskubre ni Shen na may malubhang sakit ang asawa at hindi ito pwedeng mabuntis. Kahit makailang beses na silang pabalik-balik sa doktor ay hindi pa rin nabibigyang lunas ang sakit ng asawa. Dahil sa kondisyon ng kanyang asawa ay nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon at hindi na naging masaya si Shen. Sa loob ng 6 na taon nilang mag-asawa ay puro stress at pressure lamang ang nararamdaman ni Shen, lalo na at may karamdaman ng asawa. Sa online siya nakakahanap ng comfort dahil doon ay komportable siyang nailalabas ang kanyang mga saloobin. Nung makilala niya si Weng ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang unan nilang pagkikita ay hindi naging maganda at nauwi pa sa trahedya. Kahit ang mister ni Weng ay hindi makapaniwala sa ginawa ng asawa. Ang buong akala niya ay masaya ito sa kanilang pagsasama at hindi niya inakala na makaya ni Weng na ilagay ang kanyang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon kahit na ipagsapalaran pa ang kanyang buhay. Dahil lamang sa galit ay nagawang pumatay ni Shen na kahit siya mismo ay hindi makapaniwala na magagawa niya. Sa kabila ng kanyang pagsisisi ay hindi na niya maibabalik pa ang nagawang kasalanan. Kinasuhan ng intentional murder at robbery si Shen. At noong July 25, 2015, siya ay sinentensya ng kamatayan sa Mansion People's Court. Ang pag-develop ng internet ay ang siya naging daan natin para magkaroon tayo ng mabilis na pagkakataon para magkaroon ng bagong makikilalang tao, para maging kaibigan o maging kasintahan. Huwag sana tayong gumawa ng mga maling desisyon dahil lamang sa mga panandaliang emosyon. Yan ang mahalagang aral mula sa kwentong ito. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!